Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Holiday ngayon, Monday. Anyway, ito, kahapon napag-usapan natin yung tungkol kay Rowena Guanzon, yung viral, nagwala siya sa mall. Now, nakapag-forward sa akin ng link si Ate Badet. Shout out from UK, Ate Badet. Pati sila Majuni at Najma. Shout out. So, ano ba to? Ito na yung nag-research ako do regarding meron na palang kwento ito sa mainstream media ito sa News 5 para malaman natin kung ano talaga yung nangyari. Morning! Thank you sa mga nag-alala sa akin. At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. And alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Si BBM nga, di ba? Ako doon sa cathedral. May job pa rin eh. Talagang speech ako doon na halos walang pahinga na. Banat talaga. Ito, hindi naman pwedeng palampasin yun yung pag inaalipusta ka na. Dinidefend ko nga ibang tao pag ginaganon sila, sarili ko pa kaya. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing, you should leave the mall, you should stay at home. Doon yun nagsimula. Saka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila. Kilala nila ako. Isa pa nga sinabi pa siya sa akin nung pinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Guanzon. Gumanon pa nga eh. Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabihan ka ba naman? Don't you have money to buy a mask? Oo nga naman. Mag-opinion ako mamaya ha. Don't you have money to? Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public place ka, Rockwell Mall ka. Ano yung mga tao doon? They're very courteous ha. They say hello to each other, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out na hindi talaga sila taga doon. Kasi nung nasa police station na sila, syempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation last night. Kahit gabing-gabi na I wasn't feeling well and tired and I had no dinner. Many people naman na kontra sa akin, they're taking advantage of this to malign me. Pinapaalala ko lang po sa tumuha ng video na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. Hindi. Sa bagay, lawyer to, no? Hindi na makikipagdebate, lawyer siya eh. Pero marami din abogado na nagsasabi na hindi yun, hindi bawal. Walang expectations of privacy eh. 'Di ba? Pero hindi na ako makikipagdebate, sige. Si Attorney Guanzon na yung nagsabi. Sana po pag nakita nyo yung video ko later, maybe later this afternoon, ay mas makita nyo yung buong katotohanan and story, and you can comment and if you like to defend me in any Facebook post. Thank you very much. So ito yung ito daw yung ayon sa isang post no na pinasa sa akin ni
ni Ate Badet. Sabing ganon, nag-ugat umano ang nasabing insidente matapos sabihin ng Chinese national na umalis siya sa mall dahil sa pag-ubo at nang hindi na ito makahawa pa sa iba. Dagdag pa ni attorney ay humingi ng paumanhin ang asawa na nakalitan niya Chinese, ngunit nakalitan niyang Chinese, ngunit hindi man lang nagsorry ang naturang Chinese national at dinilatan pa siya nito. Naghain ng reklamo si attorney sa Makati Central Police Station. Meron pang ano dito meron pang pahayag ito na post anong name niya? Bing Guanzon, Bing Guanzon post. So, sorry, mabagal yung internet ko Ito yung sinabi niya doon sa, so dito ko na lang babasahin sa cellphone ko. Pwede nyo namang i-search. Ito nga, hindi naglo-load Sabing ganun yung ganun, na high blood daw kanina last night. Ang taas, medics had to assist me in Rockwell Mall. Sabihan ba naman ako ng Chinese na umalis sa Rockwell Mall because I am contagious after I coughed once due to an itchy throat. So makati yung lalamunan niya daw. He said, you are coughing, you should not be in the mall. Leave. Sabi gano'n daw ng Chinese. Sabi gano'n, ang puta siya nga ang hindi taga Makati, ako pa yung palalayasin niya. Sabi ko gano'n, I told him, if you are sick or afraid to get sick, you should not be in a mall. Ito na yung naririnig natin, no? You have no right to tell me to leave. I demanded an apology, but he refused and instead looked at me head to toe. Iho de puta. Kung makautos parang amo ko siya. Mata pobreng hindi naman mayaman. Sinabihan ako ng, can't you afford to buy a mask? Sabing ganon. Sinigawan ko na you don't even wear a Rolex or a Gucci. Mata pobre. Diba? Pangalan niya Chong. Nag-file ako ng complaint sa Makati Central Police Station. Ang asawa niya nag-apologize pero siya hindi. Dinilatan pa ako. Nang babasahan na sila ng Miranda rights ng police investigator, tumakas. Tinakas ng lawyer nila. Mga attorney, gagawin nyo ba yon? Itakas ang kliyente nyo? Hindi ba that is against our code of conduct as lawyer? Mananagot ka din kagaya ni Martin Luther, no? So ito nakita ko ang pride ito Ang pinagmulan nito pride. Syempre, obviously hindi siya kilala nung Chinese na na nagsabi sa kanya. Alam niyo naman ito si Attorney Guanzon, 'di ba? Medyo maere yung mga post niya, no? Tsaka kilala siyang public official, etc. Feeling ko pride yung pinagmulan. Tapos naghalo-halo na yun siguro dahil no offense Attorney Guanzon baka mamaya magalit sa akin Naghalo-halo na yung pride, yung pagiging matanda, high blood. Kasi sa ayot sa gusto natin, yung mga yung mga matatanda kasi yung mga matatanda kasi yan yung mga lolo. Hindi, consider ba lola yung age ni naku baka magalit. 'Di ba? Yung mga ganyang edad, no? Minsan pride na lang ang pinaglalaban, 'di ba? Kasi dahil due to edad, 'di ba? Nasa culture naman natin 'yan Kahit sometimes mali yung katwiran, ako yung matanda, 'di ba? Anak lang kita or yun ang idadahilan 'Di ba? Yun lang siguro yung naging doon. Tsaka may nakalembang kasi sa kanya kasi ito mayabang talaga to si Ma'am Guanzon tapos gaganunin mo yung ng salita, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing tama yung reaction niya. Actually nga ang sabi ko diyan, kailangan professional ka talaga lalo na kung naging public servant ka, 'di ba? Kailangan professional kang kumilos Or dapat sa bagay
Yung sabihan ka na, hindi ka ba makakabili ng mask? Insulto kasi sa pagkatao ng isang ma-pride yun eh. Kaya yun, nag-reaction niya. Pero, sana, nadaan na lang sa maganda na usapan, no? Pero, ang feeling ko, ang mali doon, ang feeling ko, yung Chinese. 'Di ba? Hindi ko sinasabing tama ang ginawa nito. 'Di ba? Ano na lang 'yan eh, parang unwritten rule na lang sa culture natin 'yan eh. Yung kahit mga magulang natin tinuturo 'yan eh, yung rule na ikaw ang nakakaintindi, ikaw na yung magparaya. 'Di ba? Let's say halimbawa umubo siya, nasita mo na, ma'am, pwede bang wag kang umubo. Tapos pag medyo nagagalit na ito, okay po, sorry. Tapos na. Wag mo nang sabayan ng kapridan. Siguro Chinese 'yon, Sometimes mga Chinese kasi medyo maliit ang tingin sa mga Pinoy. 'Di ba? Alam mo na. Yun. Lalo na't babae pa itong kasagutan mo, no? May edad na babae. Diba? Pero still, hindi ko pa rin sasabing tama si Ma'am Rowena Guanzon. Kung parehas silang mali, pero mas mali yung nakipagsagutan pa dito. 'Di ba? Diba? Pag medyo ganun nga, 'di ba? Papatulan mo pa. Siguro parehas silang mayabang din. Kaya ganun 'yung nangyari. 'Di ba? Kasi kapag pride sa pride ang labanan, Bagay, parehas naman yata silang may susunugin na pera, Kasi yung asawa ng Chinese nagsusorry na daw mag-sorry ka na rin para wala nang gulo, wala nang sakit ng ulo. At the end of the day kasi, wala naman kayo mapapala parehas 'Di ba? May napala ba sila? Siyempre, kahit pa sabi mo ikaw yung magdedemanda dun sa siyempre pagod mo pa yan, a-attendan mo pa yan, 'di ba? Na simpleng, siguro ang hinihiling din naman ito ni Ma'am Rowena Guanzon, magpakumbaba na yung kaaway niya. 'Di ba? Di pa nagpakumbaba, 'di ba? Alam naman si Ma'am Rowena Guanzon yung magpapakumbaba 'di ba? May gentleman rule tayo. 'Di ba? Hindi ko sinasabing mali si Chinese kasi dun sa nangyari. Mali siya dun sa part na pumatol pa siya. Na kung tutuusin, wala ka namang mapapala kung magparaya ka dito 'Di ba? Mga 5 minutes, no? Mga 5 minutes siguro, makakalimutan nyo na yung nangyari na yun Kasi magpataasan pa kayo ng pride. Parang maiahalin tulad ko ito, no? Bagamat medyo malayo yung pangyayari. Pero yung sinasabi ko na yung makakalimutan din after, katulad nung kay Will Smith, no? Although na malayo yung pangyayari, may mga bagay kasi na dapat kang palampasin na lang 'Di ba? Hindi worth it na paglabanan Katulad nung kay Will Smith. 'Di ba? Anong nangyari doon kay Will Smith? 'Di ba nabiro ni Chris Rock yung asawa niya? Hindi pinalampas ni Will Smith, sinampal niya yung si Chris Rock. Ngayon, ang nangyari, na-immortalize tuloy yung yung pagiging niya. Although na, syempre, mali mo, may katwiran siya na wag mong bibiruin ang asawa ko, wag mong di ba? Hindi natin masisisi yun bilang asawa mo yung pinahiya or Pero na-immortalize yung yung pagiging niya violente niya Na kung tutuusin, nagbibiruan, komedyante yung nagsasalita, nagbiruan, kahit pa sabihin mo nasaktan kayo, palampasin nyo na lang Kasi yung pagbibiro na yon, kasi nabiro yung asawa ni
ni Will Smith na yung sa kalbo, yung parang sa G.I. Jane daw. Eh, kung yun ay pinalampas nyo, 4 minutes, 5 minutes, makakalimutan na yun. 'Di ba? Hindi na pag-uusapan ng ng parang ito, 'di ba? Yung kinukumpara ko eh. Kung nagpakumbaba ang isa, lalo na yung Chinese, siya yung nakakaunawa, babae pa ito, matanda. Nagpakumbaba tapos yung problema. Eh ngayon, magkakasuhan pa. Wala, kung wala naman kayo mapaglagyan ng pera nyo at marami kayong oras sa buhay nyo, baka yun siguro yung gusto nyo mangyari. Pero, di ba, I'm so sure, nakakabanas yan. A-attendan mo pa ng hearing yan. Di ba? Kung magpatawaran na lang kayo. Diba? Sometimes, ang pride talaga natin na nagbibigay ng problema sa atin eh. Yan, lecheng pride na yan eh. Lahat tayo guilty dyan. Ako din, guilty din ako sa ganyan. Lalo na sa daan, di ba? Diyan, yung pride ang may dahilan kung ba't nagkakaroon ng road rage. Yung mga git na yan. Yan talaga yung yan talaga ang ugat ng ng kapahamakan yung pride. 'Di ba? Dahil sa lecheng pride na yan, dapat binibitawan yan eh. Minsan, may mga may mga naman, may mga instance naman na kailangan mo talagang pairalin yung pride mo. Pero may mga bagay na hindi worth it eh. Nagparaya ka. Halimbawa, napagsabihan mo si Ma'am Rowena Guanzon, Ma'am, baka pwedeng hindi kayo umubo. Tapos tinalakan ka. Okay po, sorry. Lalayo ka na lang. Patus! Hindi yung makikipagtaltal. Kasi masasize up mo na yun kung medyo may pagkaganon yung kausap mo eh. Diba? Anyway, ito pa, meron pang isa na panoorin nga natin to. Viral si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon matapos makunang nakikipagtalo sa umano'y mag-asawang Chinese habang nasa mall. Sinita raw kasi siya dahil lang sa pag-ubo. Nasa frontline ng balitang yan, si Reniel Pawi. If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you are sick? Nanggagalaiti sa galit si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon habang kausap ang umano'y Chinese na mag-asawa sa loob ng isang mall sa Makati kagabi. Makikita rin na dinuduro-duro ng abogada ang lalaki habang hinihingi ang pangalan nito. Hindi ka nga naka-Rolex! Hindi ka nga naka-Gucci! Ako ba pinili mo? No, I want your name! Jensen! Get his name! Sa isang Facebook video, ipinaliwanag ni Guanzon kung saan nagugat ang kanyang galit. Sinita raw kasi siya ng lalaki matapos siyang umubo dahil sa katinang lalamunan. You're coughing. You should leave the mall. Oo nga naman, kung halimbawa umuubo, hindi ba pwedeng ikaw na lang yung lumayo? Hindi ko rin nakukuha yun. Kasi, ganito kasi yan mga men, hindi mo na kasi mapipigilan yung pag-ubo nun eh. Kahit pa sabihin mo na yan ay may COVID, pumunta siya ng mall, hindi mo mapipigilan talaga yun eh. Ang makokontrol mo na lang talaga doon yung sarili mo, di sana ikaw yung nag-mask. 'Di ba? Handa ka dapat mag-mask ka pag lalabas ka. Kasi hindi mo naman hindi mo naman makokontrol yan na may pupunta talaga sa mall na may sakit eh. Handa ka dapat doon. 'Di ba? For example, analogy na naman po uli, hindi mo naman mapipigilan na pag pumunta ka ng Quiapo, walang snatcher ng alahas. Ikaw na ang gagawa sa sarili mo ng pag-iingat, huwag ka na mag-alahas kung ayaw mo ma-snatch. Parang ganyan, hindi mo na mapigilan may papasok yan na may ubo. Dahil public place yan eh. Ikaw na dapat na nag-adjust sa sarili mo, ba't kailangan sabihan mo pa yung iba? Diba? You should stay at home. Sabihan ka ba naman, don't you have money to buy a mask? Nabastusan daw si Guanzon sa asta ng lalaki kaya uminit ang kanyang dugo. Humingi naman daw ng dispensa ang babae pero ang mister nito
Tiningnan daw siya mula ulo hanggang paa. Sinampahan ni Guanzon ng kasong unjust vexation at grave oral defamation ang mag-asawa. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag. Giit naman ni Guanzon. Hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Anyway, so anong tingin nyo dito? Comment na lang po kayo sa baba, mga kababayan ko. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.